Agad na tinutukan ng mga bantay si Hugo sa utos ng kanilang commander, at binanggit ni Luigar na hindi na niya dapat pang subukang tumakas. Sinumpa ni Hugo ang lahat dahil ang mga baliw na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Malayo na ang narating niya. Ang kanyang dahilan upang lumikha ng isang bagong banal na lupain. Itinuro niya sila gamit ang kanyang natitirang kamay at sinabing hindi pa ito tapos. Isasakripisyo niya ang kanyang buhay upang matupad ang kanyang layunin para sa pintuan ng Diablo. Habang sinasabi niya ito, isang madilim na aura ang bumalot sa kanya, at sinabihan ni Luigar si Entred na mag-ingat, dahil ang kanyang nakikita ngayon ay isang pagpapatawag ng espiritu. Tinawag ni Hugo ang halimaw sa kanyang likuran, ang aso ng Horan, at inutusan itong pagpira-piresuhin sila. Agad na sumugod ang halimaw sa kanila. Nagliliwanag ang mga mata at bibig nito habang patungo kay Luigar, na umiwas at hinampas ang ulo nito hanggang sa maputol, ngunit tila mabilis itong bumabalik sa dati nang walang problema. Ngayon ay naintindihan na niya na ito ay nakikita, subalit may katawan na hindi talaga pisikal. Ang kultistang ito ay nagpatawag lamang ng isang masamang espiritu. Nagsimulang magliwanag ng asul ang kanyang letigo habang ipinapaliwanag niya na ang mga pisikal na atake ay walang epekto laban sa mga masasamang espiritu. Habang nagtataka si Entred kung ang letigong iyon ay isang mahiwagang kagamitan, muling sumugod ang halimaw, kasabay ng pagsabi ni Luigar na matagal na siyang naghahabol ng mga kultista, kaya handa siya sa mga ganitong sitwasyon. Nahuli niya ang braso ng halimaw gamit ang kanyang letigo at pinunit ito. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa tira-tirang mahika, hindi na ito bumalik sa dati. Wala talagang pakialam si Hugo sa aso ng Horan dahil ito ay panggulo lamang. Ang tunay na banta ay nasa loob ng kanyang susunod na ipatatawag. Ginamit niya ang parehong madilim na enerhiya sa kanyang braso, na nagsimulang lumaki habang hinuhubog ito ng madilim na mana. Ang summoned na ito ay tumatama at lumilitaw. Ang braso ng mandirigma, isang nagtataasang pagsasama-sama na nilikha lamang mula sa kanyang braso. Gayunpaman, ang pagpapatawag na ito ay nagbigay ng matinding epekto sa kanya, habang siya ay umuubo ng dugo dahil hindi kayang kayanin ng kanyang katawan ang dalawang summon ng sabay. Gayunpaman, ito ang malinaw na dapat niyang gawin. Habang sumusugod ang braso patungo kay Entred, na hindi ito namamalayan, napansin lamang niya ito matapos magsimulang bumagsak ang talam sa kanya, at sinabihan siya ni Luigar na umiwas. Inisip ni Hugo na huli na ang lahat. Ngumiti siya dahil ang espiritu ay dadaan sa lahat ng bagay upang matamaan ang target nito. Basta't mapabagsak niya ang bastos na ito, siya ang panalo. Dahil nakitang hindi na siya makakaiwas, sumugod si Entred paarap gamit ang kanyang espada, naghahandang makipagbanggaan sa summon. Ngunit hindi man lang natakot si Esther, at gaya ng inaasahan, ang kanyang espada ay nagliwanag ng parehong asul na kulay tulad ng letigo ni Luigar, habang hinihiwa nito ang summon ng pira-piraso. Ang dalawa ay naiwang tulala, at si Entred ay gulat din na makitang nagliliwanag ang kanyang sandata. Inisip ni Esther na palaging gumagawa ng mga hanggal na bagay si Entred, kaya naisip niya na mapapahamak ito habang nakikipaglaban sa kultista. Dahil dito, kinuha niya ang pagkakataon na lagyan ng mana ang kanyang espada. Ang espada ay nasa kanyang kamay na ngayon bilang isang regalo. Galit na ngayon si Hugo at hininging malaman kung ano ang espadang iyon, at bamantong hininga si Entred ng may madyulang paghinto, na sinabing hindi rin niya alam. Hindi makapaniwala si Hugo kung gaano siya kaangal, ngunit doon. Sumakit ang kanyang puso, na nagtulak sa kanya na lumuhod. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib, iniisip na ang epekto ng pagkasira ng sumpa ay nagbibigay ng matinding bigat sa kanyang puso. Sa huli, tila ang kanyang sariling puso ang nahati. Natamba siya sa lupa, at ang aso ay naglaho na rin, na napansin ni Luigar. Natutuwa naman si Entred na hindi na nila kailangang lumaban pa, dahil tila tumigil na sa paghinga ang kultista at ang huling hininga ay lumalabas na sa katawan ni Hugo. Ang kanyang kontrol sa mga gnoll ay nawala rin, at nagpa siya silang tumakas palayo. Ngunit sumigaw ang kapitan ng bantay sa kanyang mga tauhan, na sinasabing dapat na nila itong tapusin dito. Lumabas silang lahat upang ubusin ang mga gnoll upang hindi na sila muling manganib pa. Habang ginagawa iyon ng kanyang mga tauhan, lumapit ang kapitan kay Entred at bahagyang yumukod. Nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa bayang ito, at kung maaari,
ay patawarin ang kanyang kabastusan noong una silang magkita. Sinabi sa kanya ni Enchred na isinagawa lamang niya ang kahilingan ayon sa pagkakasulat nito, at ganoon din ang ginawa ng kapitan, kaya hindi na kailangan ng pasasalamat. Bumaling siya kay Luigarn, at sinabing dapat na rin silang tumulong sa pagpuksa sa mga Gnoll. Habang pinapanood siya ng kapitan na paalis, lumabas din ang pinuno ng nayon, at binanggit na talagang nakaligtas sila. Inisip ng kapitan na hindi dapat siya narito, ngunit inisip ng pinuno ng nayon na ayos lang, dahil hindi nabanta ang mga Gnoll. Tumingin siya pabalik sa pader, at napansin na medyo nabugbog ito. Ngumiti ang kapitan, at sinabing ang pader na ito ay unang bersyon lamang, kailangan nilang bumuo ng maayos na pader upang lumago bilang isang tunay na lungsod. Habang tinatapos ng iba ang laban, iminungkahi ng pinuno ng nayon na dahil magtatayo sila ng bagong pader, paano kung bigyan nila ito ng pangalan? Nagustuhan ng kapitan ang ideyang iyon, wala na siyang maisip na mas magandang pangalan. Sigurado rin siya na sasang-ayon ang mga taga-bayan na ang pader ay ipapangalan sa bayani na nagprotekta sa bayang ito. Tatawagan itong pader ni Enchred. Naghihiyawan ang mga mandirigma habang tinatapos ni Enchred ang huling Gnoll at itinaas ang kanyang espada, hudyat na ito ay tapos na talaga. Nang gabing iyon, natural lamang na mayroong pagdiriwang. Nagtatagisan ng baso ang mga tao sa isa't isa. Lahat sila ay umiinom ng alak. Ang lahat ay nakikibahagi, lalo na ang mga taga-nayon at mga miyembro ng bantay. Nakita ni Pin na nakakatawa ito, tila naghahanda sila ng piging para sa mga bayaning nagligtas sa kanilang bayan, ngunit ninanamnam din nila ang piging ng husto. Sinabi ni Enchred na marami sa kanila ang lumapit upang bumati, at sapat na iyon para sa kanya. Nagtanong si Christ kung para saan ang bundok ng pagkain sa mesa, at ipinaliwanag ni Enchred na ang bawat taong dumating ay may dalang anuman, at sinasabing ang sa kanila ang pinakamasarap. Tila napakasarap ng inuming mansanas na ito, 2 bote lamang ang mayroon sila. Dahil sa kuryosidad, uminom si Christ, at agad na nagliwanag ang kanyang mga mata sa pagkakataong kumita ng pera. Kung ibebenta nila ito sa mga gwardya sa hangganan, yayaman sila ng husto. Habang nagbubuhos siya ng alak sa bibig ni Esther, binanggit niya na nagpapasalamat siya sa kanilang ginawa, ngunit natatakot siya na baka maubusan ng supply ang bayan. Sinabi ni Luigar na hindi niya dapat alalahanin iyon, ginagawa nila ito upang pasalamatan siya, kaya dapat ay mag-enjoy man lang siya ng kaunti. Habang nag-uusap sila, binanggit ng pinuno ng nayon na nagpasya siyang ipakasal ang kanyang anak na babae kay Enchred, at sumang-ayon naman ang kanyang lolo na magiging mabuti siyang manugang. Sinigawan silang dalawa, ng ina ng nasabing anak, at sinabing ang kanilang anak ay 5 taong gulang pa lamang. Binanggit ng isa pang bata na nagsasanay siya sa ilalim ng bayani, habang sinabihan siya ng isang gwardya na mag-relax ng kaunti. Sinabi ng kapitan na ang pagsasanay sa ilalim ni Enchred ay mukhang magandang ideya, at pumunta si Christ sa punong tagagawa ng alak, nagnanais na pag-usapan ang isang ideya sa negosyo na kanyang naisip. Habang naririnig niya ang tawanan at mga boses ng mga taong dati ay nasa ilalim ng banta ng kamatayan, ngumiti si Enchred at napansin na ito ay napakaganda. Sa nakalipas na 4 na araw, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng harapin ang cultista habang nagpapanggap. Nalampasan na niya ang kanyang dating limitasyon, at na-realize din niya na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi pa rin ganap, kung wala ang kanyang will. Ginamit niya ang Heart of the Beast upang punan ito, ngunit hindi pa iyon sapat. Nagtanong si Luigarn kung curious ba siya kung paano ginigising ng isang tao ang kanilang will, ngunit inakala ni Enchred na sasabihin ito na malalaman din niya kapag dumating na ang tamang panahon. Gayunpaman, ginawa ito ni Luigarn. Hindi niya iniisip na malayo na siya rito. Ang mga Protonite ay may kakayahang gumamit ng will sa 1 o 2 galaw lamang sa pinakamarami. Naintindihan ito ni Enchred. Ang mga bagay tulad ng pananakot, gaya ng ginamit ni Isha, o ang paggamit ng will sa mga binti upang sumugod pasulong, ang lahat ng iyon ay tila mga partikular na paggamit ng will para sa kanya. Ipinaliwanag ni Luigar na ang mga Protonite ay ang mga piling nakakagamit ng will sa ilang pagkakataon. Ang mga Knight naman ay kayang gamitin ito sa anumang paraan na gusto nila, na nagbibigay sa kanila ng kanilang kamangha-manghang kapangyarihan. Ang ilan ay nagtatagumpay na gisingin ang kanilang will, ngunit hindi nagiging ganap na mga Knight. Sa halip, karamihan ay hindi kailanman umaabot sa estadong ito.
Iniisip pa rin ba niya na maaari siyang maging isang knight? Hindi muna nagsalita si Enchred ng sandali, at binanggit na simula nang kilalanin niya ang kanyang sarili, ito na ang tanging pangarap niya. Kaya kahit anong mangyari, magiging knight siya. Inisip ni Luigar na tila casual lang siyang nagsasalita, ngunit nararamdaman niya ang silakbo ng damdamin sa loob nito, na bumibighani sa mga tao sa paligid niya. Ipinaliwanag niya na kapag umalis na sila sa bayang ito, tatahak na siya sa sarili niyang landas, dahil mayroong tipan na kailangang tuparin ng mga Polaka higit pa sa kanilang mga kagustuhan, kaya hindi siya maaaring manatili ng matagal. Naintindihan ito ni Enchred. Ito na ang pamamaalam, at sa totoo lang, mas nanatili siya ng matagal kaysa sa inaasahan. Sinabi sa kanya ni Luigar na hindi na niya kailangang maging masyadong magalang sa kanya, dahil hindi niya gusto ang tinatrato ng ganoon ng isang taong gusto niya. Kung makakamit man niya ang kanyang pangarap na maging knight, mahuhulog ang loob niya rito. Para sa isang Polaka, ang mental na pag-ibig na nabubuo ay hiwalay sa pagpaparami. Ito ay nangangahulugang pagpaparating ng isang malalim na pagkagusto. Hindi mahalaga kung ang target ng kanilang pag-ibig ay mayroon ng ibang kapareha. Sa halip, ipinapalam nila ang kanilang sarili at binibigyang katwiran ang kanilang relasyon. Bihira at medyo espesyal para sa isang tao ang mahalin ng isang Polaka, ngunit hindi man lang natinag si Enchred. Habang sinasabihan siyang magpatuloy na, nagtaka si Luigar kung naintindihan ba nito ang kanyang sinabi, ngunit gayunpaman, nagsisimula na rin siyang magustuhan ang pagiging manhid nito. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Viscount Ventry malapit sa nayon. Ito ang nagpadala ng mensahe sa kanila tungkol sa malaking kolonya ng mga Gnoll na umaatake sa kanila. Ngunit ngayong tinitingnan na nila ito, tila hindi ito ang sitwasyon, dahil gumagawa lamang sila ng mga hukay. Nagtaka ang kapitan kung hindi ba sila inatake, at napansin ng isa sa kanyang mga tauhan na tila gumagamit sila ng mga bangkay ng halimaw para sa pagsasaka. Pumunta ang pinuno ng nayon sa kanila, kinilala sila bilang mga tauhan ni Viscount Ventry, at humingi ng paumanhin, dahil napunta sila rito para sa wala. Naayos na nila ang problema sa kolonya. Nagtanong ang kapitan kung paano nila ito nagawa, at ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na ito ay isang kolonya ng sukat na hindi pa nakikita noon, na dinala ng isang cultista. Akala nila ay tiyak na mamamatay na sila, ngunit isang bayani ang tumalo sa 500 Gnoll ng mag-isa, pinatay ang cultista, at iniligtas ang bayang ito. Nagtanong ang sundalo kung ito ba ang dahilan kung bakit kinakanta nila ang pangalan ni Enchred buong araw. Siya ba ay isang malayang knight ng mga alamat, o marahil ay isang hari ng mga mersenaryo? Itinanggi ng pinuno ng nayon ang dalawang hinala, at sinabing siya ay isa lamang pinuno ng Clayton ng mga gwardya sa hangganan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang kapitan at sinabing nais niyang makipagkita sa pinunong ito. Ipinaliwanag ng pinuno ng nayon na nakaalis na siya. Sinabi nito na ang pag-asikaso sa kolonya ang kanyang misyon, kaya nang matapos iyon, umalis na siya. Dahil doon, tinipon ng kapitan ang kanyang mga tauhan at umalis, ngunit ang isa sa kanila ay nagtaka kung totoo ang sinabi ng taga-nayon. Ang pagpabagsak sa 500 Gnoll ay tiyak na isang malaking tagumpay. Naniniwala ang kapitan na ito ay isang eksaherasyon lamang. Ang mga taga-bayan lamang ang tanging makakapagpatunay sa kanyang mga gawa, ngunit ang memorya ng mga tao ay hindi ganoon kagaling. At hindi mapagkakatiwalaan kapag nasa loob ng estado ng gulat. Hindi nila matiyak dahil nailibing na ang mga bangkay, ngunit sigurado siyang nagkakagulo lamang sila sa 50 Gnoll, sa pinakamarami. Sigurado siya na iniligtas niya ang bayan mula sa pagkawasak, ngunit tila isa rin siyang bastos na desperadong sinusubukang palakihin ang kanyang reputasyon. Kung makasalubong man nila ito, kailangan nilang turuan ito ng kagandahang asal. Habang naglalakad sila, inilabas ni Chris ang mapa, at binanggit na sa wakas, oras na upang mabayaran ang kanilang mga pinaghirapan. Nagtataka talaga si Pin kung ano ang kayamanang ito, dahil dumaan pa sila sa napakalayong ruta. Tinanong ni Enchred si Luigar kung aalis na ba siya, na naging dahilan upang tumalas ang pandinig ni Chris, dahil hindi na niya kailangang ibahagi ang kayamanan dito. Sa kasamaang palad, ang pangarap na iyon ay gumuho, dahil sinabi ni Luigar na dahil tumulong siya sa pagsasali ng mapang iyon, gusto rin niyang makitang mahukay ito. Habang nagmumakmak siya, tinanong ni Pin kung anong problema niya,
at napansin ni Luigar na dati niyang sinabi na ang kayamanan ay isang araw na lakad mula sa bayan, hindi ba? Kahit na ang mga patibong ay matanda na at hindi na gumagana, magiging problema kung gumagana pa rin ang mga ito. Sinabi ni Chris sa kanya na ito ang problema sa mga baguhang mga hunter ng kayamanan na tulad nila. Binanggit ni Enshred na bago rin siya rito, ngunit sinabi niya na dapat lang silang magtiwala at sumunod sa kanya, dahil ipakikita niya sa kanila ang ilang wastong teknik sa paghahanap ng kayamanan. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Chris na 100 taon na ang nakalipas mula nang malikha ang piitan ng kayamanan ni Dolph, at ang lahat ng mga mangangaso ay ganito na ang iniisip simula noon. Gusto nila na maging madali ang kayamanan, at gusto nilang maging mayaman nang hindi man lang nagsisikap. Binanggit ni Enshred na medyo materialistiko iyon, ngunit hindi siya pinansin ni Chris. Itinulak ni Chris ang isang bato, dahil mayroong isang bagay sa ilalim nito ayon sa mapa, at gaya ng inaasahan, isang nakatagong hagdanan ang lumitaw. Habang tumitingin siya sa mapa upang makita ang susunod na kailangang gawin, nagtanong si Pin kung bakit hindi na lamang siya dumaan sa pasukan. Ipinaliwanag ni Chris na ito ay isang teknik na binuo ng Thinking Treasure Hunter, na nagpapahintulot sa isang tao na dumiretso sa silid ng kayamanan at lampasan ang pasukan. Tinatawag itong backdooring, isang hindi magandang pangalan sa totoo lang. Nagsimula siyang maghukay, at iginiit na ito ay napakahusay dahil pinahihintulutan nito ang kumpletong pag-iwas sa mga patibong. Sinabi ni Enshred sa kanya na ito ay isang murang dahil lamang, ngunit binanggit ni Chris na ginagawa nitong mas mabilis ang lahat, kahit na hindi naman talaga. Naniniwala rin si Pin na ginagawa lamang nilang mas mahirap ang mga bagay kaysa sa nararapat habang si Enshred ang namahala sa paghuhukay kasama si Esther, ngunit napansin niya na ang mga murang daya ay gumagana kung minsan. Nang lumubog ang araw, binanggit ni Luigar na mas mabuting manatili muna sa gabi sa ilalim ng lupa, ngunit sa huli ay nakagawa sila ng butas sa lagusan, na nagpahintulot kay Chris na makakita ng mga piraso ng kayamanan. Sinabihan siya ni Pin na hayaan muna siyang mag-usisa dahil siya ang ranger. Dahan-daang bumaba si Pin gamit ang lubod na nakatali sa kanya, at nagsimulang maglakad patungo sa silid ng kayamanan, at tila walang nahanap na mga patibong. Sinabi niya sa kanila na maaari na silang pumasok, at nagmadali silang lahat. Nagtatanong si Chris tungkol sa mga patibong, ngunit tila wala naman. Ang mga ranger ay kayang kumilala ng karamihan sa mga patibong, at kailangan itong lagyan ng sumpa o enchantment para hindi niya makita. Inisip ni Luigar na magiging labis iyon kahit para sa isang sinaunang mayamang tao, at nagsimula na si Chris sa pagbukas ng kandado. Habang ginagawa iyon, napansin ni Enshred na marami na siyang pera, ngunit nag-iipon pa rin siya na parang isang kuripot na tao. Sinabi ni Chris sa kanya na wala siyang alam sa sinasabi niya at kailangan niya pa ng higit pa. Ang kanyang salon ay hindi lamang magiging pinakamahusay sa kabisera, magkakaroon din ito ng maraming sangay sa buong kontinente. Nagtanong si Enshred kung talagang desperado ba siya, at kinumpirma ito ni Chris. Ang mga salon ang pinakamagandang lugar para kumita ng krona, at ang mga kronas ang pinakamagandang bagay para iligtas ang buhay ng isang tao. Simula pa kanina, may kakaiba ng nararamdaman si Esther sa lugar na ito. Nakakaamoy siya ng mahinang amoy na nanggagaling sa kaba na iyon. Ito ay may enchantment, kaya umungol siya kay Chris, ngunit naging sanhi lamang ito upang tuluyang pilitin ni Chris na buksan ang kahon, na nag-activate sa sumpa. Isang bula ang nabuo sa paligid ng kahon, na kumulong sa lahat sa loob, at sinubukan ni Esther ang kanyang makakaya upang makalabas doon, ngunit nahuli rin siya at naitapon paurong, at sinalo siya ni Enshred habang nahuhulog siya. Naisip ni Enshred na sinabi ni Pin na walang mga patibong, ngunit sinabi ni Pin na ito ay mahika, paano niya matutukoy ang ganoong bagay? Binanggit ni Luigar na ito ay problema dahil tuluyan silang nakulong. Inisip ni Esther na nagkamali siya, dahil ang patibong ay masyadong matanda na, kaya ang amoy ay napakahina na. Samantala, tinanong ni Enshred kung ayos lang ba siya. Pumunta siya sa dulo ng patibong at inisip na hindi ito ganoon kahirap sirain, ngunit upang makakalap ng sapat na lakas para ma-disable ito, kailangan niya ng 2 araw. Natuklasan din ni Chris na ang kahon ay walang ginto. Ito ay lubos at ganap na walang laman. Nakita ni Pin na hindi naman ito eksaktong walang laman dahil mayroong liham sa loob. Kinuha niya ito at nagsimulang magbasa.
Ang tanging makakaalis lamang ay ang mga makakahanap ng kayamanan, at para sa mga nakarating dito sa pamamagitan ng backpathing, malas ninyo, dahil ito lamang ang tanging patibong sa piitang ito. Napansin ni Pin na ang munting daya ni Christ ay nauwi sa wala, at lalong nainis si Christ dahil walang laman ang kahon. Anong kayamanan ang dapat nilang mahanap dito? Itinuro ni Enchred ang espada, at napansin na mayroong kayamanan doon. Ang talam ay nawala na sa paglipas ng panahon, ngunit ang bakal ay maganda pa rin. Iyon mismo ay isang magandang espada. Nilapitan ito ni Christ, at napansin na tila ito ay isang piraso ng basura, ngunit ano paman, dahil ito lang ang tanging bagay dito ay kukunin na rin niya. Gayunpaman, sa sandaling hawakan niya ito, nailipat siya sa ibang lugar, at habang tumitingin sa paligid, isang figure ang lumitaw na naglalayong kitlin ang kanyang buhay. Sumigaw si Christ at napasandal sa kahon, at isinara itong muli. Nagtanong si Pin kung ano ang problema, at umakto ng kakaiba si Christ, nagtatanong kung nasaan na ang baliw na may espada. Nagtaka si Pin kung nabaliw na ba siya dahil sa kawalan ng ginto, at hinawakan din. Ang espadang iyon, na sinasabing ito lamang ang ginawa niya. Sa kasamaang palad, ang parehong bagay ay nangyari sa kanya, at nang makita silang takot, nagpa siya si Luigar na subukan din ito. Pumunta siya sa espada at hinawakan ito, ngunit habang sinusubukan niyang hugatin ito, dumulas ang kanyang kamay. Inisip ni Enchred na madulas ang balat ng Poloka. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang mga sandatang, loop, ay may mga butas para sa daliri. Gayunpaman, ang espadang ito ay wala man lang pommel kaya imposibleng mahawakan niya ito. Ngunit kung patuloy niyang susubukan, makikita niya ang kanilang sinasabi. Tila ito ay isang demonyong espada na may masamang espiritu sa loob, base sa tala ni Dolph. Kailangan nilang talunin ang espiritu at makuha ang talam upang ma-disable ang patibong. Nagtanong si Christ kung hindi ba nila ito maaaring hugatin na lamang nang hindi tinalo ang espiritu, ngunit binanggit ni Luigar na hahatiin ng espiritu ang kanyang ulo bago pa mangyari iyon. Nilapitan ni Enchred ang talam at inisip ang tungkol sa masamang espiritu. Hindi matatalo ang mga espiritu sa pisikal na paraan. Magagawa lamang ito sa pamamagitan ng divinity o mga spell. Hinawakan din niya ang talam at napunta sa parehong lugar kung nasaan ang iba. Inisip niya na sa pakikipaglaban sa cultista, ang kakaibang liwanag mula sa kanyang espada na tumulong sa kanya na paksain ang summon ay mahika, ngunit ang espada ay normal lamang. Sinuri niya ito. Hindi siya maaaring magtiwala sa hindi maaasahang kapangyarihang ito, kaya dapat siyang mag-isip ng ibang paraan upang talunin ito. Ibinaba ng masamang espiritu ang kanyang talam kay Enchred, kaya agad niyang hinugot ang kanyang espada at hinarang ito. Naguluhan siya dahil hindi dapat ito gumagana. Ito ba ay talagang isang espiritu?